Ito na yung tinatawag naming Bayramyari Square. So, ayan. Meron sila ditong dondorma. Nilalamig ako. Ayan. Pinutol nila yung mga puno. Grabe lamig. Kailangan ko ng gloves. So, ayan, makikita nyo yung nakasabit ng mga dried fruits, dried vegetables. Masarap po siya. Yeah, masarap po siya. Ayan. Yung mga tiyanggi-tiyanggi. Ayan. Ayan, yung Bayramyari kami. Nilalamig na yung kamay ko. Frozen na siya. Putik na yun. Yung mga tindero lang dito may mga itsura na. No? So yan yung itsura natin. Bayramyari. İlacı için 1.817.500 dolara ihtiyacımız var. Grabe yung lamig. Ayan na. Ito na yung square na tinatawag natin. So ayan, yung mga paninda dito. Tingnan nyo. Oh. Ang ganda na ito. Ang ganda. Ang ganda niya. Ang ganda. Arabaya binmişmiş. Arabaya binmiş. Sen güzel başlıyor Allah. Burada var. Sen burası hadi kalır. Burada var. Burası hadi. Ang ganda ng tinanggal kasi nila yung mga puno eh. Kaya wala nang ano dito. Yan, be. Sobrang lamig, be. Nandito tayo ngayon sa Bayramyari. Masilag na. So, yan yung Bayramyari Square. Wala akong nakikitang Pinay as of now. Hindi na pa ako naglalakad dito. Walang Pinay. So, didiretso tayo ngayon sa bangko para mag-send ng $100. Yan na lang yung perang natitira ko. Hindi pa natin sahod. At kahit naman magsahod tayo, wala rin naman tayong pera. Sakto lang sa pangbayad. Mabili ng bigas ng mag-aama ko. Yun. Yan ang itsura dito. Yan. Yan yung Ziraat. Yan yung Ziraat Bank. Pupunta tayo doon. Tapos dahil muna tayo dito para sa money changer, okay? Dahil muna tayo dito para sa money changer para sa 100. Hirap. Yan. Kasi yung paborito kong kainan, ay may bilihan ng tinapay. Money changer. Madami money changer dito, okay? Ayan. Papasok tayo dito sa Ziraat Bangkasi. Yan yung bangko na patok sa mga Pinoy dito. Papasok na tayo dito. Ayan. Good morning. Andito tayo ngayon sa harap ng Ziraat Bangkasi. Ito yung kalimitan na ginagamit na bangko ng mga Pinay dito sa Denizli, Turkey. Dahil mas pinadali, mas pinasimple yung transaction at yung requirements. Doon kasi sa kabila, ipakita ko sa inyo. Nag-try din ako sa Bakif Bank. Hindi ko alam kung sa akin lang yun sinabi. Akala siguro sa akin turista ako. So, ang hiningi sa akin is 3,000 na deposit, initial deposit. So, kailangan ko, ayan o, sa Bakif Bank, kailangan meron kang 3,000 na deposit, initial deposit. Hindi ko siya tinuloy. So, okay na sa akin yung isang bangko dito sa Turkey. Hindi ko naman nga siya ginagamit as a savings. Kumbaga, ginagamit ko lang siya para, daanan ng pera. Okay, so, papasok tayo dyan at magsisend ng pera pambayad sa utang. Yes, 95% ng aking sinasahod ay napupunta lang sa utang. Ganon kahirap ang sitwasyon ko at ganon kahirap ang sitwasyon ng pinagdadaanan ng pamilya ko. Kaya hindi ko sa mga humihingi sa akin ng tulong
humihingi sa akin ng pabor, ng pamasko, pasensya na talaga. Gipit ako, parang lumalabas ng sahod ko ay magkano lang, 5,000 lang pesos a month. So, hindi ko talaga kaya na makapag-share ng malalaking halaga dahil kulang, kahit nga sa mag-aama ko ay kinukulang pa. Ayan, so ito as usual, ito yung by Ramieri Square. Madalas dito yung Pinay pumunta dito din. Pasok na tayo para makapag-process na tayo at grabe na yung sakit ng sikmura ko. Ayan, simple lang dito at hindi masyadong mahirap. Okay, konti lang tao dito. Ayan, sa mga walang ideya, ito pala yung pera dito sa Turkey. Ganyan ang itsura. At saka hindi naman nagkakalayo yung value ng peso at saka sa Turkish lira.